alyansa mahihirapan dahil isa lang ang endorser niya, si Presidente. Si Presidente, does he have the coattail na pag in-endorse ko ito, lahat mananalo? No, because he has only proven once yung 2022 elections. 2016 natalo siya eh. Pero kung titingnan mo ang Duterte, from 2016, nanalo si Presidente. Midterm, pinatakbo si Go at saka si Bato. So tracer nila yon. Yung bang baluarte natin, nandiyan pa. Tapos tumakbo si BP. So you're talking of 51 provinces out of the 81 provinces. Reaction TVBS nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayong mga ka-reaction na mantagin po ninyo ang Duterte ay pasok lahat. Ito po mga ka-reaction ha. Number 1, Go Bongo. Number 2, De La Rosa Bato. Number 3, Marcoleta Rodante. Number 4, Bondoc Jimmy. Number 5, Salvador Ipe. Ayan po mga ka-reaction. Number 5, Salvador Philip Ipe. Number 6, Lambino Raul. Number 7, Hinlo JB. Number 8, Rodriguez Attorney Vic. Number 9, Mata Doc Marites. Number 10, Kibuloy Apollo. Number 11, Villar Camil. Number 12, Honasan Gringo. Number 13, Marcos Aimee. Number 14, Kirubin Ariel Porfirio. So yung top 14 po, pumasok po yung 4. Kung makikita po ninyo, pumasok po yung 4. Yung 2, ayan po ang in-endorse po ni BP Sara, si Villar Camil at si Marcos Aimee. Tapos pumasok po si Kirubin tsaka si Honasan. Ang in-endorse naman ng Pangulong Duterte. Dito po may pagmamalaki po natin na yung 12 na in-endorso ng PDP Laban ay pasok lahat. Saan po yan? Sa Davao. Ibig sabihin mga ka-reaction, kung ang buong Davao ay nakinig sa Pangulong Duterte, ang PDP Laban, bakit ang PDP Laban sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, ano ang nangyari sa boto ng PDP Laban? Ang malaking katanungan mga ka-reaksyon, nagkaroon ba ng dayaan? Kasi po ganito po yan eh. Kung nangyari sa Davao, ang PDP Laban, ang mga Duterte supporters, ay naipasok po ang buong slate PDP Laban sa Davao. Sa Davao po o sa Mindanao. Paano po yung mga katulad na natin na hindi taga Davao na nag-straight po sa PDP Laban? Saan po ang mga botong straight PDP Laban? Ito po. Bakit nakapasok yung ibang kandidato na wala sa PDP Laban? Di po ba mga ka-reaction? Yan po ay malaking katanungan. Hindi ko sinasabing nagkaroon ng malawakang dayaan dito sa nakaraang eleksyon. Nagbibilangan pa actually. Actually, almost 80% pa lang yun sa Davao. Pero, nakikita po natin dito mga ka-reaction, ayan po ito po. Ang Pangulong Duterte ay nilampaso po si Nograles na parang isang alam nyo na, nilampaso yung, alam nyo, 644,000. By the way, congratulations PRRD. 644,000, nakuha lang ni Nograles 79,357. Hindi sila makapandaya dyan sa Davao, hindi pwede ha. Tapos, si Duterte Baste nakakuha po ng 632,968. Nakakuha naman si Al-Ag Bernie ng 77,449. Ayan po. So mga ka-reaction, nakita po natin dito na bakit kasi mga ka-reaction nagtataka tayo bakit ganyan po ang resulta. Ang nakapasok lang sa Magic 12, ang nakapasok lang sa Magic 12 dito sa mga Duterte, si Bongo, si Bato de la Rosa, si Marcoleta, actually yun lang. Ngayon kung isasama po natin si Villar Camil at saka si Marcos Aimee,
So ibig sabihin, 5 po. At 5 din ang pumasok doon sa alyansa. 5 din. At 2 pumasok na hindi taga-alyansa, yung 2 Pinklawan, Dilawan, Bulok. Si Bam Aquino tsaka si Kiko Pangilinan. So ibig sabihin, nakalimay si Bongbong Marcos, nakalima si Sara Duterte. Si Pangulong Duterte. Ngayon mga ka-reaction, ano po ang nangyari sa nakaraang halalan? Ngayon marami pong nag-speculate kasi sa Visayas, marami po ang nag-Duterte Strait. Okay? Kasi nagkaroon po ng issue yung sinabi po ni Atty. Glenn Chong doon sa precinct number 9 ba yun? Na ang pinasok nila ay Duterte, ang lumalabas na resulta doon sa botohan ay alyansa at kasama si Kiko Pangilinan at si Bam Aquino. Nako. Yan po ang sinasabi natin dyan mga ka-reaction. Yan po ang sinasabi natin dyan. Ano ang nangyari dito sa nakaraang botohan? Sa nakaraang eleksyon? Kahapon. Kasi kung makikita po natin dito, marami pong solid Duterte sa buong Pilipinas. At marami pong bumoto ng Duterte. Kasi po mahirap po kasi yun Ganito po kasi ang mathematics niyan. Kung bumoto tayo ng Duterte, sumapit si Aimee tsaka si Villar, yung Duterte, tatakpan muna ng kalaban yung Duterte. Bago sila makaungos at bago sila makaangat versus the Duterte. Ngayon, tayong mga Duterte, ay solid tayo. Nakakakuha pa ng boto si Marcoleta, si Philip Salvador, si Jimmy Bondoc, si Hinlo, si Lambino, si Rodriguez, si Kibuloy, si Bongo, si Bato. Nakakakuha pa po ng boto yan doon sa mga hindi Duterte. Pumupulot-pulot pa tayo dyan sa mga yan. So ibig sabihin mga ka-reaction, kung ang Duterte ay nagsolid, ang malaking katanungan, nasaan ang mga boto ng Duterte? Hindi, kasi nakakapagtaka po mantakin po ninyo si Hinlo. Dito pa lang sa Davao naka 470,000 votes na siya. Si Go Bongo. Nagtataka tayo mga ka-reaction ito Nagtataka tayo bakit kung naka 644 votes ang Pangulong Duterte, bakit ang Duterte ay kulang sa 600? Ito si Bongo 657, okay yan. Si De La Cruz 647, okay yan. Nagsimula na pong bumaba kay Marcoleta ang boto. Ang boto nagsimula nang bumaba hanggang makarating kay Hunasan ay 196,000 na lang. Okay, isama na natin si Kirubin. Okay, dito tayo sa Duterte. Yan, hanggang dito tayo. Kung si Kibuloy ay taga Davao, nasaan yung 200,000 plus na boto ni Kibuloy na dapat makukuha niya sa boto ng Pangulong Duterte? 644,000. Yan po ngayon ang malaking katanungan. Kasi mga ka-reaction, imposible po yan. Kasi ang forecast po, kapag bumulusok si Bongo at si Bato at si Marcoleta sa top 5, malamang sa malamang ang marami sa Duterte ay sasakay dyan. Ito po mga ka-reaction hindi pa nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas na ang buong Senate slate ng isang partido ay masosolid sa isang lugar. Ngayon, ang malaking katanungan mga ka-reaction ito po ang malaking katanungan. Nagkaroon ba ng dayaan? Nagkaroon po ba ng dayaan sa eleksyong ito? Kasi hindi lang naman sa Davao ang mga Duterte. Hindi lang po sa Davao ang Duterte. Hindi lang po sa Davao. Kaya nagtataka po tayo mga ka-reaction
nasaan ang boto ng mga Duterten sa ibang bahagi ng Pilipinas? Kasi mga kareaksyon, naniniwala ako, yung Mindanao, yung Visayas, tsaka yung Luzon, marami pong solid Duterte dyan. Tatakpan muna ng kalaban yung mga solid Duterte bago po sila makahungos. Ang problema ng kalaban ngayon, kumamada ang Duterte na solid, nakakakuha pa sila ng boto doon sa mga hindi Duterte. Ngayon, ang malaking katanungan mga kareaksyon, nagtatanong ang taong bayan, nagkaroon ba ng dayaan? Yun lang ang tanong. Hindi po ako nagsasabi na nagkaroon ng dayaan, nagkaroon ng tinatawag nating dagdag bawas. Pero bakit mga kareaksyon, ang mga Duterte supporter sa Davao ay nag-solid, straight po. Ayan, makikita po ninyo. Straight Bongo, De La Rosa, Marcoleta, Bondok. Hindi po nakaporma yung kalaban dyan Kaya ako iniisip ko si Jimmy Bondok makakapasok saka si Atty. Vic Rodriguez Yun ang mga iniisip ko bukod kay Marcoleta, De La Rosa, Bongo. Ang iniisip ko po si Bondok at saka si Atty. Rodriguez. Kahit nga po ito si Lambino, si Salvador Philip nga pasok siya sa top 12 nung nakaraang survey. Pasok na po si Salvador Philip Ipe nung nakaraang survey. Ano ang nangyari mga kareaksyon? Wala po tayong ini-imply dito na may ginawang katarantaduan ng COMELEC. Wala po tayong sinasabi dito na si George Garcia ay meron siyang ukus-pokus o salamangkang ginawa. Wala po tayong sinasabing ganyan. Ang tanungin po natin si Atty. Glenn Chong at si Atty. Respicio. Nako. Napaka po niyan. Napaka salimuot po para sa amin. Kahit na pumasok si Bongo, si De La Rosa at saka si Marcoleta, sige, accept na natin si Camille Villar at saka si Marcos ay inendorso na po ng PDP laban. So nakalima po tayo mga kareaksyon. Saan po napunta? Di ba? Kasi dito may pagmamalaki po natin na naging solid po ang Duterte sa may Davao. Naniniwala po ba kayo na nagkaroon ng dagdag bawas? Naniniwala po ba kayo na nagkaroon ng malawakang dayaan? Naniniwala po ba kayo doon? Tanong lang yan. Pwede po ninyong i-comment sa comment section. Pero ako naniniwala ako na hindi ko na sasabihin kung anong pinaniniwalaan ko. Kasi masyado pong malaking question mark. Malaking question mark po na, ito po mga kareaksyon, na hindi pumasok si Lambino, si Hinlo, si Rodriguez, si Doc Mata, okay. Diba? Si Jimmy Bondok, yan po ang ine-expect ko na makakadikitan po ni Senator Congressman Rodante Marcoleta. Pero ano po ang nangyari? Ano po ang nangyari? Bakit hindi po pumasok yung ibang Duterte? Napakaganda na po sa Cebu. Napakaganda ng laban natin sa Cebu. At sa marami pang lugar sa buong Pilipinas, mga kareaksyon, sa marami pang lugar sa buong Pilipinas, ang mga Duterte, ang mga solid Duterte na bumoto ng Duterte, nagtatanong po ang mga DDS sa COMELEC, bakit ganyan? Tanong lang yan. Nagkaroon ba ng dayaan? Nagkaroon ba ng hocus-pocus? Nagkaroon ba ng malawakang alam nyo na?